Weather update tayo mga kapatid. Bagamat humina, nananatiling aktibo yung ating habagat o southwest monsoon. Kaya bukas sa mga lalabas ng bahay dito sa Metro Manila, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payong dahil posible pa rin po yung ating mga tinatawag na manakanaka o paputol-putol na pagulan. At anumang oras sa maghapon, posible po tayo makaranas ng mga pagulan or kung mga tanghali, pwede rin po tayo makaranas ng mga thunderstorms. Kaya paghandaan po natin yan mga kapatid. Hindi lang po sa Metro Manila nakaka-apekto ang habagat, meron din tayong mga posibleng kalat-kalat na pagulan sa mga areas ng Calabarzon, lalong-lalo sa Cavite, Batangas, kasama po dyan ng Rizal, Pampanga, Bulacan, kasama na rin po dyan itong areas ng Tarlac at Nueva Ecija. Pero mostly yung ating mas maraming at mas madalas na pagulan ay nandito sa Zambales at Bataan, kasama po dyan ang Occidental Mindoro. Ang natitirang bahagi po ng Central Luzon, posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan, pero mas madalas na po ngayong sumisikat yung ating araw. Dito naman po sa areas ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera, apektado rin po yan ng habagat. Meron din tayong mga pagkakataon na nakakaranas tayo dyan ng mga kalat-kalat na pagulan or thunderstorms. Mananatili pong aktibo yung ating habagat sa mga susunod pang mga araw dahil aktibo yung tinatawag nating monsoonal trough o yung area dito sa itaas na bahagi ng ating bansa na may kababaan po yung pressure. Kadalasan, para po yung intertropical convergence zone na kung saan dyan po nagsisimula yung ating mga low pressure area o mga bagyo. Sa katunayan, meron tayong panibagong binabantayang low pressure area dito sa labas ng ating area of responsibility na huling namataan ng Pag-asa sa laying 1,670 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito po ay may kataasan po ang tsansa maging isang ganap na bagyo. Pero sa ngayon, hindi natin yan inaasahang dumikit sa anumang bahagi ng ating landmass o kalupaan. Medyo malapit yan sa ating area of responsibility, pero ang pagkilos po niyan ay pa-eastward o palayo naman sa ating bansa. At mananatiling aktibo nga yung ating habagat o southwest monsoon kahit wala pong magiging direktang epekto itong binabantayan nating sama ng panahon. At mga kapatid, balikan naman natin yung mga pag-ulan nitong nakaraang linggo. Dahil sa pinagsama-samang epekto ng habagat at ang pagtawid ng Bagyong Luis at Maymay dito po sa area ng Luzon. Nakapagtala po tayo ng 1,428 mm na pag-ulan mula August 1 hanggang August 10, so halos isa't kalahating buwang pag-ulan po yan dyan po sa may area ng Baguio City. Halos isang buwang pag-ulan naman ang naitala dito sa areas ng Dagupan, Iba at Science Garden na pumapalo sa hanggang 578 mm na pag-ulan sa Dagupan, 848 mm na pag-ulan naman dyan po sa area ng Iba at 551 mm naman na pag-ulan dito po sa may Science Garden mula August 1 hanggang August 10. Dalawang buwang pag-ulan naman dito sa Ambulong, Batangas ang naitala mula sa mga araw na yan, 450 mm na pagulan. Ito pong mga pagulan natin, kung papansinin nyo, hindi kasing lakas ng mga nakaraang habagat episode, ng mga nakaraang taon. Pero dahil spread out po at tuloy-tuloy yung ating mga pagulan, at may kalakasan din po yan, nagdulot pa rin yan ng malawakang pagbaha at malawakang flash floods at landslides sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila. Sa mga susunod na araw, bagamat humihina po yung ating habagat, mag-ingat pa rin po tayo dahil saturated o basa yung ating mga lupa at mga kabundukan, kaya prone pa rin po tayo o mataas pa rin po ang tsansa ng flash floods and landslides. Muli, yan po ang ating latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, na lagi may panahon para sa inyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.